Bukas na ang pagpapatuloy ng clarificatory hearing sa Kamara tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama live dito sa PRTV Prime Studio ang minority member ng House Committee on Justice at Bicol Saro, Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Rangkada Balita. Good gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Congressman, siguro una-una, sino ba yung mga dadalo at mga naipatawag na natin bukas po? Siguradong dadalo si Ramil Madriaga. Very important po siyang witness patungkol po dun sa confidential funds misuse. No? So we will test his credibility kung talaga ba nagsasabi siya ng totoo. At ako talaga bang magkakilala sila o hindi ni Vice President Sara Duterte. Maisasalang din po yung PSA para doon kay Mary Grace Piatos. No? Bago nagkaroon ng ghost projects, nagkaroon po ng mga ghost recipients dito po sa confidential funds misuse issue. Isasalang din po yung COA patungkol doon sa kanilang report on confidential funds, yung mga pinapasoli pong pera mula po sa Office of Vice President at DepEd, pabalik po sa Kaban ng Bayan. At gaano po ka-importante ang pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla? Ano po ang kanyang magiging papel? Well, yung Office of the Ombudsman very important yung submission po ng SALN ng Pangalawang Pangulo from 2007 to 2024 kasi yan po yung kahabaan ng kanya pong public service para makita ho natin yung pagbabago ng kanya pong net worth over the course of the years. Dahil ibabangga po natin ito doon po sa mga income tax returns, financial statements po ng kanilang mga kumpanya at iba pang mga dokumento. Although bukas hindi pa kasama si Ombudsman Remulla. Well, meron na pong subpoena sa Office of the Ombudsman. So, I think a representative of the Ombudsman will attend for the SALN issue kung may papatawag ho sila sa pagdinig po bukas. So, I think all government agencies that had been subpoenaed will be attending tomorrow. At ito po yung kanina binanggit niya, partner, di ba, si Ramil Madriaga. Actually, marami ang interesado dito kasi napanood na natin, partner, sa TV kung ano yung mga kumbaga, excerpts lang ng mga naging affidavit niya. Pero gaano ka-importante yung magiging testimony niya? Tsaka pwede ba siyang, kunyari, magkakaroon ba ng representative doon, ng bise? Pwede ba sila magtanong din or hindi? Ang kailangan po magpakita rin yung Pangalawang Pangulo mismo. Kaya sinasabi ho natin, they were trying to discredit Mr. Madriaga's credibility through a press con. Ang sinasabi namin, if they really wanted to dismantle yung pong kredibilidad ni Ginoong Madriaga, dapat po magpakita si Vice President para durugin niya in the hearing itself, yung pong credibility ni Ginoong Madriaga. Can she send a representative, the Vice President, kung hindi siya mismo? Hindi po. Wala pong ganong opsyon. No? Yung pong mga abogado lang papakita. Kailangan po talaga the complainant should be there, the respondent impeachable official should be there under our rules. Pero sir, ano ba yung inaano ni Ramil Madriaga? At with regards ba to dun sa, aling article po doon? Yung sa pera po ba? Yung sa assassination attempt? Doon po sa confidential funds misuse. No? Kasi supposedly, ang sinasabi niya, isa daw ho siya doon sa mga nag-deliver ng mga duffel bag ng pera. Mula daw po sa mga personnel po na OVP, at ito daw po ay mga confidential funds. No? And supposedly, ito pong pera po ay may pinag-deliveran na ilang mga personalidad na supposedly linked as well to the Vice President. At ano po ang inyong reaksyon na ito may humabol pa mula sa kampo ni VP Sara sa Quezon City RTC para sa petisyon na pigilan na ipasapina ang ilang dokumentong may kaugnayan dito sa kanyang impeachment case? Well, alam po niyo, parang forum shopping na ho ito eh. Kasi ang totoo naman ang karapatan ho magsabpina ng Kongreso, particular po yung House Committee on Justice, at kasama ho yan doon sa kapangyarihan po magkaroon ng mga pagdinig. Kasama po rito, yung po mga tax documents ng mag-asawang Duterte Carpio kasi may relevancy siya doon sa mga impeachment grounds. Ito po nga usapin ng betrayal of public trust on the basis of unexplained wealth and SALN violations. So, hindi po pwede sabihin ni Attorney Carpio na pribadong tao lang siya. Hindi dapat masilip ang kanya pong mga tax returns. When more importantly, kailangan natin malaman din from the BR kung separately filed or jointly filed ba. Ito pong tax returns nitong mag-asawang Duterte Carpio. Kasi nga, kung jointly filed, talagang pwede ho talagang buksan yun. Kasi kasama ho doon, public official eh. Di ba? Okay. So, kung separate, pwedeng yung kay VP Sara lang at hindi kasama yung sa asawa niya na si Attorney Carpio? Well, ang totoo, kailangan pa rin humakita even if it were separately filed. Kasi nga,
relevant siya doon sa salin itself eh. Oo. Yung salin itself po kasi supposedly, yan yung pagsasama ng lahat ng kayamanan ng mag-asawa eh. Di ba? So dapat reflected po yun sa 88 million. So we will have to make confirmations no, kung magbabangga ba yung pong incomes as reported in the tax returns and in the net worth ng pong pangalawang Pangulo. Pero sir, tingin nyo, yung timing, no? Sabi ko nga, medyo alam naman, matagal na magiging topic to eh. Ba't ngayon lang sila nag-file ng TRO sa ano? Akala ba nila magkakaroon ng TRO mula sa SC? Well, Ba't again- parang masyado last minute? Well, lilinawin ko, wala na makakapigil sa pagdinig po bukas ng House Committee on Justice. Yung pong usapin ng Ramil Madriaga, lalabas na ho yun bukas. Lahat po ng mga dokumento relating to confidential funds misuse will be presented tomorrow before the nation. So wala na ho makakapigil dito. And tingin ko nga ho, parang kabadong-kabado naman ho itong kampo po ng ating pong pangalawang Pangulo. Kung pati ba naman ho sa Regional Trial Court, na alam naman ho natin, hindi ho kapantay na Kongreso yon. Pero kumukuha ho sila ng TRO. Yun nga, kumbaga parang masyadong last minute yung ginawa nila. Dahil nga siguro, sabi ko nga, baka umasa sila nung nakarang linggo ay maglalabas ang SC. Ano pong basa nyo dyan? Well, more importantly, I think yung pong Regional Trial Court should get a signal from the Supreme Court. No? They did not issue a TRO last week. They just ordered the Congress and the Senate to make a comment. Hindi ba? So tingin ko, they should exercise prudence, no, and not issue a TRO on the subpoenaing of the tax document. Kung sakali ba, sir, dumating si si Vice President Sara, ay papayagan siya magtanong kay Madriaga ba? Meron ho siya karapatan na magpresenta po niya kanyang ebidensya. Ibig sabihin nun, meron din siya karapatan na wasakin ho yung kredibilidad ni Mr. Madriaga kung magpapakita siya ng mga contrary evidence doon sa mga sinasabi po niya. So anong oras po mag-uumpisa bukas at anong oras natin inasahan yung paglabas ni Madriaga? Ang pagsimula po ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga. Meron po kaming very limited window para isalang si Mr. Madriaga kasi ang order po ng court ay 8 a.m. to 5 p.m. So hopefully within that window po ay maisalang po ng komite yung pong testimonya ni Mr. Madriaga. At kung sakali, habol ko lang, kukunin niyo ba yung custody ni Madriaga kung saka after dito? Wala pa hong ganun pag-uusap. No? So at this point, coordination pa lang po with the court and BJMP yung pong ginagawa namin. Okay. Alright. Naku, maraming salamat sa inyo, Congressman Ridon. Good luck po bukas. Maraming salamat. Magandang gabi. Salamat.